May isang katotohanan tungkol sa kapangyarihan na bihirang ituro sa paaralan. Hindi rin ito madalas pag-usapan sa trabaho, sa pamilya, o kahit sa social media. Ang totoo, karamihan sa mga tao ay lumalaki na naniniwalang sapat na ang pagiging mabait, masipag at matalino para umangat sa buhay. Ngunit pagdating sa totoong mundo, mapapansin mong may mga taong tila laging nauuna. Hindi sila ang pinakamatalino. Hindi rin sila ang pinakamagaling. Pero sila ang may impluwensya. At kapag may impluwensya ka, mas madali mong nababago ang desisyon ng ibang tao, nabubuksan ang mga oportunidad. At minsan kahit mali ka, may mga taong handa pa ring sumunod. Hindi ito tungkol sa pagiging manipulative. Hindi rin ito gabay para lokohin ang iba. Ito ay tungkol sa pag-unawa, kung paano talaga gumagalaw ang mundo. Dahil kapag naiintindihan mo ang laro ng kapangyarihan, mas mahirap kang kontrolin, mas malinaw kang magdesisyon, at mas alam mo kung kailan ka ginagamit ng ibang tao. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga bagay na bihirang sabihin ng lipunan tungkol sa kapangyarihan. Una, ang kapangyarihan ay hindi lang galing sa posisyon. Mas madalas galing ito sa perception. Maraming tao ang iniisip na ang kapangyarihan ay para lang sa CEO, politiko, o mayamang negosyante. Pero isipin mo ito, bakit may empleyadong walang mataas na posisyon pero halos lahat ng desisyon ay dumadaan muna sa kanya? Bakit may taong tahimik lang sa isang meeting pero kapag nagsalita siya, biglang nakikinig ang lahat dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang tungkol sa titulo. Madalas nasa paraan ito ng pagtingin ng ibang tao sa iyo. Kapag naniniwala silang alam mo ang ginagawa mo, kusang tumataas ang halaga ng opinyon mo. Kapag tingin nila kalmado ka kahit may problema, mas nagiging mapagkakatiwalaan ka. At kapag nakita nilang hindi ka desperado sa atensyon o approval, mas nagiging interesado silang pakinggan ka. Isipin mo ang dalawang tao. Pareho silang magaling, pero ang isa ay laging nagpapatunay ng sarili. Laging sinasabing siya ang pinakamahusay, samantalang ang isa naman ay tahimik lang. Pero kapag nagsalita may laman, sino ang mas madaling respetuhin? Sa totoong buhay, hindi sapat na magaling ka. Kailangan ding makita ng ibang tao ang halaga mo. Hindi ito pagiging plastic. Ito ay pag-unawa na ang persepsyon ng tao ay malaking bahagi ng realidad. Practical example. Halimbawa, may bagong empleyado sa opisina. Pareho silang mahusay ng kasabay niyang na-hire. Pero ang isa ay laging sumasagot ng kalmado, marunong makinig, at hindi nakikisali sa walang kwentang tsismis. Pagkalipas ng ilang buwan, kapag may mahirap na problema, siya agad ang tinatanong ng manager. Hindi dahil siya ang pinakamatalino, kundi dahil nabuo ang imahe na siya ang mapagkakatiwalaan. Minsan ang reputasyon ang unang nagtatrabaho bago pa ang tunay mong kakayahan deep inside. Ito ang hindi sinasabi ng lipunan, hindi sapat ang katotohanan. Mahalaga rin kung paano ito nakikita ng ibang tao. Kaya kung gusto mong magkaroon ng impluwensya, hindi lang skills ang dapat mong palaguin, dapat ding paghusayan ang consistency, composure at integridad. Dahil ang mga ito ang bumubuo ng reputasyon at ang reputasyon ang isa sa pinakamalakas na anyo ng kapangyarihan. Pangalawa, ang taong hindi madaling kontrolin ang emosyon, madaling kontrolin ng ibang tao. May kasabihan na nagsasabing, kung kaya nilang kontrolin ang emosyon mo, kaya ka rin nilang kontrolin. At sa maraming sitwasyon, ito ang nangyayari. Kapag mabilis kang magalit, may taong matututong pindutin ang button mo. Kapag sobrang kailangan mo ang approval ng iba, may taong gagamit nito para mapasunod ka. Kapag natatakot kang maiwan o mapahiya, may mga pagkakataong gagawa ka ng desisyong alam mong hindi tama para lang tanggapin ka. Ito ang isa sa mga pinakamatandang anyo ng kapangyarihan. Hindi ito gumagamit ng lakas. Hindi ito gumagamit ng pera. Ginagamit nito ang emosyon. Pansinin mo ang mga taong mahusay makipagnegosasyon, bihira silang sumigaw. Hindi sila agad nagpapanik. Kapag ang kabilang panig ay galit na galit, sila naman ang nananatiling kalmado. Dahil alam nilang ang taong emosyonal ay mas madaling magkamali. Hindi ibig sabihin nito na huwag ka nang makaramdam ng emosyon. Tao tayo. Natural ang magalit, matakot o masaktan. Ang mahalaga ay hindi emosyon ang magdikta ng bawat kilos mo. Practical example, isipin mong may katrabaho kang laging nangaasar. Kapag napipikon ka, lalo kanyang aasarin. Bakit? Dahil alam niyang gumagana ito. Pero isang araw, tumigil ka sa pagbibigay ng reaksyon.
Hindi ka nakipag-away. Hindi ka rin nagpanggap na okay lang. Tahimik ka lang at ipinagpatuloy ang trabaho mo. Pagkalipas ng ilang araw, napansin mong nabawasan ang pang-aasar niya. Bakit? Dahil wala na siyang kontrol sa emosyon mo. Nawalan siya ng kapangyarihan. Ganito rin sa social media. Isang negatibong komento lang. Minsan nasisira na ang buong araw ng isang tao. Samantalang ang nag-comment ay 5 segundo lang ang ginugol para isulat yon. Isang maliit na mensahe ang kumukontrol sa 8 oras ng isip mo. Kung iisipin, sino ang may tunay na kapangyarihan sa sitwasyong iyon? Mas malalim na pananaw. Maraming kumpanya ang gumagastos ng bilyon-bilyong piso para pag-aralan kung ano ang nagpapagalit, nagpapasaya o nagpapakaba sa tao. Hindi lang para maintindihan tayo, kundi para mahulaan ang susunod nating gagawin. Kapag natakot kang maubusan, mas malamang na bumili ka agad. Kapag nainggit ka sa nakikita mo online, mas malamang na gumastos ka. Kapag pakiramdam mong nahuhuli ka sa buhay, mas madali kang mahikayat na sumunod sa uso. Hindi lahat ng emosyon ay kusang nangyayari. Minsan may mga taong sinasadyang likhain ang emosyon na iyon dahil alam nilang may kasunod itong aksyon. Deep inside. Ang isa sa pinakamalaking anyo ng kalayaan ay ang kakayahang huminto bago mag-react. Hindi ibig sabihin nito na magiging malamig ka o wala kang pakialam. Ibig sabihin lang, ikaw ang pipili kung paano tutugon. Kapag natutunan mong pamahalaan ang emosyon mo, nababawasan ang pagkakataong gamitin ito laban sa iyo. At doon nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Hindi ang kontrol sa ibang tao, kundi ang kontrol sa sarili. Pangatlo, ang taong mas kontrolado ang oras, mas kontrolado ang buhay. May isang bagay na pantay na ibinibigay sa lahat. Hindi pera, hindi talento, kundi oras. Pareho lang ang 24 oras ng isang estudyante, isang empleyado, isang bilyonaryo, at isang presidente. Ang kaibahan ay kung paano nila ito ginagamit. Maraming tao ang nagsasabing wala silang oras para matuto ng bagong skill, magbasa ng libro, o mag-ehersisyo. Pero kapag tiningnan mo ang screen time nila, minsan umaabot ito ng 5 hanggang 8 oras sa social media sa loob ng isang araw. Hindi nila napapansin na unti-unti nilang ipinapamigay ang pinakamahalagang asset na mayroon sila. Ang oras ay kakaiba. Kapag nawala ang pera, maaari mo pa itong kitain muli. Kapag nasira ang isang gamit, maaari mo pa itong palitan. Pero ang isang oras na lumipas ay hindi na kailanman babalik. Kaya mapapansin mong ang mga taong may malaking responsibilidad ay sobrang maingat sa kanilang oras. Hindi sila basta-basta pumapayag sa mga meeting na walang malinaw na layunin. Hindi sila agad sumasagot sa bawat notification, hindi dahil mayabang sila, kundi dahil alam nilang bawat ay may katumbas na hindi sa ibang mas mahalagang bagay. Practical example, may 2 empleyado na parehong pumapasok ng alas 8 at umuuwi ng alas 5. Ang una, bawat ilang minuto ay chine-check ang cellphone. Kapag may notification, agad siyang tumitigil sa trabaho. Kapag may kaibigang nagyaya magkape, kahit may deadline, sumasama siya. Pag-uwi sa bahay, 3 oras ang nauubos sa walang katapusang pag-scroll ng videos. Ang pangalawa, hindi naman perpekto. Nagpapahinga rin siya at nanonood din ng videos. Pero may malinaw siyang limitasyon. May oras para mag-aral ng bagong skill. May oras para magbasa. May oras para sa kalusugan. Pagkalipas ng 5 taon, magugulat ang karamihan kung bakit malaki na ang agwat ng kanilang buhay. Hindi iyon dahil mas matalino ang isa. Nagsimula lang iyon sa paraan ng paggamit nila ng oras, deep inside. Kapag hinayaan mong ibang tao ang magdikta ng bawat minuto ng araw mo, unti-unti mo ring ibinibigay ang direksyon ng buhay mo. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng maraming oras. Ito ay tungkol sa kakayahang piliin kung saan mo ilalaan ang limitadong oras na mayroon ka. Hindi lahat ng bagay ay karapat-dapat sa atensyon mo. At tandaan mo ito, ang atensyon ay ang pintuan ng oras. Kung sino ang kumokontrol sa atensyon mo, malaki ang posibilidad na siya rin ang kumokontrol sa direksyon ng buhay mo. Pang-4, ang katahimikan ay isang uri ng kapangyarihan. Sa panahon ngayon, parang may pressure na kailangan lagi kang may opinion, kailangan lagi kang may sagot, kailangan lagi kang may post, may reaction at may sasabihin. Pero ang mga taong tunay na may impluwensya ay alam kung kailan dapat magsalita at kung kailan dapat manahimik. May dahilan kung bakit sa isang negosasyon
Ang unang hindi makatiis sa katahimikan ang madalas magbigay ng mas maraming impormasyon. Kapag hindi komportable ang isang tao sa katahimikan, napapadaldal siya. At habang mas marami siyang sinasabi, mas marami siyang ibinibigay na impormasyon na maaaring gamitin laban sa kanya. Hindi ibig sabihin nito na maging misteryoso ka sa lahat ng oras. Ang ibig sabihin lang ay huwag mong isipin na kailangan mong punan ang bawat segundo ng salita. Minsan, ang pinakamalakas na mensahe ay ang hindi mo sinabi. Practical example, isipin mong nasa meeting ka, may nagtanong ng mahirap na tanong. Karamihan ay agad sasagot, kahit hindi pa sigurado, dahil ayaw nilang magmukhang walang alam. Pero may isang tao na huminto muna, nag-isip ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalita ng maikli, malinaw at may laman. Sino sa tingin mo ang mas nagmukhang kumpiyansa? Hindi iyong unang nagsalita, kundi iyong hindi natakot sa ilang segundo ng katahimikan. Ganito rin sa personal na buhay. Kapag may nang insulto sa'yo, hindi lahat ng insulto ay kailangang sagutin. May mga pagkakataong ang pinakamagandang sagot ay ang hindi pagbibigay ng reaksyon. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam mong hindi lahat ng laban ay karapat-dapat sa oras at enerhiya mo. Mas malalim na pananaw, ang katahimikan ay nagbibigay ng espasyo para mag-isip. Habang ang karamihan ay abala sa pagsasalita, ang taong tahimik ay nagmamasid. Nakikita niya ang hindi napapansin ng iba. Napapansin niya ang pagbabago ng tono ng boses, ang ekspresyon ng mukha, at ang mga salitang hindi sinasabi. Sa maraming pagkakataon, mas maraming natututunan ang taong marunong makinig kaysa sa taong gustong laging marinig. At sa mundong puno ng ingay, ang taong marunong manahimik ay kadalasang may mas malinaw na pagtingin sa realidad. Hindi lahat ng kapangyarihan ay maingay. Minsan, ang pinakamatatag na kapangyarihan ay tahimik, kalmado, at hindi kailangang patunayan ang sarili sa bawat pagkakataon. Panglima, ang impormasyon ang pinakamahalagang pera sa makabagong panahon. Noong unang panahon, ang sukatan ng kapangyarihan ay lupa, ginto at hukbo. Ngayon, isa sa pinakamahalagang anyo ng kapangyarihan ay impormasyon. Kapag alam mo ang hindi pa alam ng karamihan, mas maaga kang nakakagawa ng tamang desisyon. Kaya nga may mga kumpanya na handang gumastos ng milyon-milyong dolyar para lang makakuha ng tamang data tungkol sa kanilang mga customer. Hindi dahil gusto lang nilang malaman ang mga gusto ng tao, kundi dahil ang impormasyon ang nagbibigay sa kanila ng kakayahang hulaan ang susunod na mangyayari. Ngayon isipin mo ang sarili mong buhay. Ilang desisyon na ba ang ginawa mo base lang sa sabi-sabi? Ilang beses ka nang naniwala sa headline nang hindi binabasa ang buong kwento? Ilang beses kang nag-react sa isang viral post na kalaunan ay mali pala ang konteksto? Ang problema, hindi kulang ang impormasyon sa panahon natin. Ang problema ay sobra ito. At kapag sobra ang impormasyon, mas nagiging mahalaga ang kakayahang salain kung alin ang totoo, alin ang opinyon, at alin ang sadyang ginawa para manipulahin ang emosyon mo. Practical example, isipin mong may dalawang tao na gustong mag-invest. Ang una ay bumili agad dahil sinabi ng influencer na ito na ang susunod na yayaman ka. Ang pangalawa ay naglaan ng ilang oras para basahin ang financial reports, alamin ang panganib, at intindihin kung paano talaga kumikita ang negosyo. Pareho silang may access sa internet. Pareho silang may access sa impormasyon. Pero magkaiba ang kalidad ng impormasyong ginamit nila. At sa paglipas ng panahon, ang maliit na pagkakaibang iyon ay maaring maging milyon ang pagitan ng kanilang magiging resulta. Ganito rin sa career, may empleyadong ginagawa lang ang inuutos sa kanya. May isa namang patuloy na nag-aaral ng bagong teknolohiya, bagong sistema, at mga pagbabago sa industriya. Pagdating ng panahon na kailangan ng kumpanya ng bagong leader, sino ang mas malamang na piliin? Hindi lang ang mas masipag, kundi ang mas handa dahil mas marami siyang tamang impormasyon. Deep insight. Hindi lahat ng alam ay kapaki-pakinabang. Mas mahalaga ang tamang impormasyon kaysa sa maraming impormasyon. Ang taong may disiplina sa pagpili ng kanyang pinapanood, binabasa, at pinakikinggan ay unti-unting bumubuo ng mas malinaw na pag-iisip. Samantalang ang taong araw-araw ay nagpapakain sa isip ng tsismis, galit, at mabababaw na content ay unti-unti ring naaapektuhan ang kalidad ng kanyang mga desisyon. Sa huli, ang kalidad ng isip mo
ay nakasalalay sa kalidad ng impormasyong pinapasok mo rito. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin, hindi ka lang basta naghahanap ng impormasyon. Hinahanap mo kung paano talaga gumagana ang mundo sa likod ng mga bagay na nakikita natin araw-araw. Maraming tao ang nabubuhay nang hindi kailanman tinatanong kung bakit ganito ang sistema, bakit may mga taong mabilis umangat, at bakit may mga taong kahit sobrang sipag ay parang paikot-ikot pa rin sa parehong sitwasyon. Pero ang unang hakbang para magkaroon ng mas magandang buhay ay ang pag-unawa. Hindi mo kailangang kontrolin ang ibang tao para magkaroon ng kapangyarihan. Ang pinakamahalagang kapangyarihan ay ang kakayahang kontrolin ang sarili mong isip, emosyon, oras at mga desisyon. Dahil kapag mas naiintindihan mo ang sarili mo at ang mundo sa paligid mo, mas mahirap kang manipulahin, mas nagiging maingat ka sa mga desisyong ginagawa mo, at mas nagiging handa ka sa mga oportunidad na darating sa buhay mo. Kung may isang bagay kang gustong tandaan mula sa video na ito iyon. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi tungkol sa pagiging mas mataas kaysa sa ibang tao. Ito ay tungkol sa pagiging mas mahusay kaysa sa dating bersyon ng sarili mo. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo ang salitang kapangyarihan para malaman namin na kabilang ka sa mga taong gustong maintindihan ang mas malalim na bahagi ng buhay. At kung gusto mo pa ng mga ganitong content tungkol sa psychology, human behavior, influence, at mga bagay na hindi madalas pinag-uusapan ng lipunan, siguraduhin mong i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Dahil sa susunod na mga video, pag-uusapan natin ang mga prinsipyo na ginagamit ng mga taong may malaking impluensya, kung paano gumagana ang persuasion, at kung bakit may mga taong tila alam ang laro habang ang iba ay nahuhuli. Tandaan mo, hindi lahat ng mahalagang kaalaman ay itinuturo sa paaralan. Minsan, kailangan mong hanapin ang mga sagot na hindi madalas sinasabi. Mag-ingat, mag-isip ng malalim at patuloy na matuto.